Baka akala ng asawa mo ay okay lang sa'yo yung ginagawa niya kasi wala kang ginagawang aksyon, di ba? Para magbago siya. Or maging responsable at matino siyang asawa. Baka akala niya okay lang sa'yo kasi tinotolerate mo na ganun. Total, sabi mo naman, ikaya mo namang buhayin yung anak mo kasi malaki nga yung sahod mo. Nararamdaman mo din naman parang single mom ka, edi iwanan mo na lang din. Aanhin mo ang kasama mo sa buhay kung hindi mo naman maaasahan. Kung magiging pabigat lang din naman sa'yo. Yes. Diba? Takutin mo. Kapag hindi siya nagbago, sabihin mo na hindi ka natatakot maging single mom. Kahit mahirap. Diba? Kaysa parang may kasama ka nga, may tatay ngayong anak mo, pero hindi yun naman nararamdamang mag-ina na may tatay kayo or may asawa. Sabihan mong hindi ka natatakot na tanggalan siya ng ari-arian. Hindi na nga siya nakakatulong financial, Yes. moral, at emotional support. Parang dagdag pa siya dun sa pasanin mo. Umpisa pa lang, ang dami ng red flag na noon pa alam mo na. Pero nagpakasal ka pa rin kasi akala mo magbabago. Pero hindi nagbago. So, anong gusto mong gawin? Ipagpapatuloy mo pa ba? Samantalang noon alam mo na. Hanggang kailan ka aasa na magbabago ang asawa mo? Noon pa nga lang ganyan na siya. Hanggang kailan ka ba maghihintay na magbago yan? If you want to save your relationship, at least have deep talks muna sa husband mo. Mag-usap kayo, i-address nyo kung ano ba talaga yung pinaka-issue, bakit siya ganyan nakakainis. Charot. Kasi kayong dalawa, pareho na kayong magulang. You both have to change for the better, diba? Para sa anak nyo. Hindi ka pa nakakapag-decision kung ano nga ba talaga yung dapat mong gawin, kausapin mo muna yung asawa mo para masolusyonan kung ano nga ba talaga, diba? Kasi malay mo, pag sinabi mo sa kanya kung ano yung problema mo sa ugali niya, sa pagiging buhay binata niya, magbago nga naman talaga kasi ayun na nga, sinabi mo na. Pero kung hindi talaga, yun na, magdesisyon ka na. Kasi at least, bago ka nakipaghiwalay, bago mo tinapos yung relasyon nyo, sinabi mo sa kanya kung ano yung dahilan mo. At least, nalaman niya na kung ano yung mali sa kanya. For 3 years na gano'n yung ginagawa, hindi na kailangang maghintay pa ng another year para magbago yung kanyang asawa. Kailangan niya nang i-address yung issue. Kailangan na nilang mag-communicate para magkaroon ng solusyon sa problema. Hindi pwedeng ikaw lang yung namumroblema. Hindi pwedeng ikaw lang yung nag-iisip kung ano ba yung dapat gawin para sa future ng family nyo. Mag-asawa kayo, dapat din yung asawa mo, ganun din naman sa'yo. Huwag feeling binata kung may anak na. Kasi, tayo din naman ang mahihirapan pagdating ng panahon. Sa panahong yun, hindi ka nakikilalanin ng anak mo bilang tatay. Kasi ikaw mismo, inabandon na mo yung anak mo. Hindi mo ginampanan yung responsibilidad mo sa anak mo. Hindi mo binigay yung obligasyon mo para sa anak mo. Anong hihintayin mo pagdating ng panahon? Wala. Hindi mo nga nagawa ngayon nung bata pa siya na kailangan kanila. Diba? So wag feeling binata kung may mga anak na at may asawa na. Huwag ka nang mag-anak kung hindi mo pa kaya. Ang pag-aasawa ay dapat committed ka sa taong inasawa mo. So, para kay Ate Marilyn, wag mong isipin na ikaw lang ang nakakaranas ng ganyan. Many couples struggle with the kind of relationship din. Meron nga akong meron nga akong kilala, ganyan. Magbabago kasi ang buhay ng magkarelasyon kapag sila ay nagkaroon ng anak at nagsama na sa isang bahay. Minsan, nahihirapan silang i-balance yung household, yung responsibilities, yung ways to share the workload ng hindi lang isang tao yung dapat gumagawa, di ba? Minsan nahihirapan silang i-balance yon kaya nagkakaroon ng issue. So, try to communicate with your partner, with your husband or wife, para kung ano man yung problema nyo, mas masolusyonan agad bago pa man dumating sa hiwalayan. At bago pa man dumating sa yung isa na pagod na. So, you deserve to feel supported and valued in your relationship. Lahat tayo, we deserve that.